Okay, salamat o Lord sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami may rarito upang kayo po aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po Diyos sa bukas na tahanan ni Nanay Lourdes, Tatay Berting, upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Ano po ang inyong nakita karamihan sa aming mga puso, patukarin po ni Lord, at sa lahat ng blessing. Salamat ugad at sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Kayo po ang magpala sa amin, kayo po ang magbigay sa amin ng kaunawaan upang maintindihan namin ang pag-aralan namin ngayong hapon ito. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so dito po tayo mag-aaral sa Book of Romans, chapter 8, verse 18 to sa mga susunod na mga verses. Dito po sa verse 18, sabi po doon, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang namahayag sa atin. So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At unang-una, no, itong aklat ng Romans, sinulat po ito ni Apostol Pablo para i-encourage yung mga mananampalataya kahit nagkakaroon sila ng mga pagtitiis tayo, no, pa-struggle. At kahit si Apostol Pablo, marami siyang mga experiences, marami siyang mga struggle. Pero makikita po natin dito na bago po yung dumating yung 18, mayroong sinabi po niya sa verse 17. Sabi doon, "If children, then heirs of God, in joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together." At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuluhati namang kasama niya. Makikita natin na sinabi na dito na bilang mga anak, tagapagmana daw po tayo ng Diyos. Yun. Pag sinabing tagapagmana, ano ba ho yung mamanahin natin? Siyempre, kung si Kristo po, siya ang anak ng Diyos, ano man ang mamanahin ni Kristo, mamanahin din po natin kasi siya yung po ang anak ng Diyos. Ang tayo po ay kabilang sa Iglesia ng Diyos, ang katawan ng Panginoong Jesucristo, na siyang head of the church. Siya po ang ating tinatawag na founder ng Iglesia ng Panginoon. Umakita natin, sabi doon, at mga tagapagmana sa Diyos. Yun. At ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kasama pala tayo na Kristo na tagapagmana. Yun. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. So ang Panginoon, natapos na po yung pagtitiis niya. Kaya nga, di ba, yung mga mga ibang religion, kung nagpapinitensya, hindi naman inutos ng Diyos na magpinitensya, magpapako sa cross, maglalakad-lakad ng napaka layo, magpakapainit ka. Hindi yun ang pinitensya na sinasabi ng Panginoon na dapat gawin, kasi siya na po ang gumawa noon. Ang pagtitiis na dapat natin ginagawa ay yung pagtiisan natin na sumunod sa kalooban niya. Hindi yung gagayahin mo si Kristo, hindi naman pwede natin gayahin si Kristo, siya lang pwedeng gumawa noon. Oo, hampas dito, hampas doon. Yung iba nagsuntukan na dahil naglasingan na. So, ito yung sinasabi ng ating kapatid na apostol na Pablo, na yung pagtitiis natin dito, temporal lang naman po natin ito. Yon, kung ano ba yung mga pagtitiis natin ginagawa. Siyempre, yung mga pagtitiis, yung ganong sitwasyon, di ba? Yung init ng panahon, di ba? Nagtitiis tayo eh. Pero, sabi ni Apostol na Pablo, dito sa verse 18, mapapansin natin, ito yung pinaka-topic natin ngayon. Sabi doon, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed unto us." Yon, yung glory na magre-reveal ay hindi maitutumbas sa mga naranasan natin ngayon. Kasi sabi nga sa Tagalog, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. So walang pwedeng ihambing sa kaluwalhatian daw na mahahayag sa atin. Ano ba yung
mahayag sa atin. So, ito dito po sa 1 Corinthians, ito po topic ko po kanina eh. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Yun, palagi natin itong binabasa pero balikan lang po natin yon. Simulan natin sa verse 51. Behold, I shew you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Yun, narito isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sinong lahat yon? Yung mga anak ng Diyos, yung mga pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, at na born again through the power of the Holy Spirit. Yung mga namatay na kay Kristo, bubuhayin din, at tayong mga buhay ay babaguhin. Sabi doon sa verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi doon, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga buhay na maguli na walang kasiraan. Yun yung tinatawag na pangako na hindi natin nararanasan ngayon, sapagkat yung katawan natin may kasiraan na tumatanda tayo. Yun, mahirap namang 80 anyos ka tayo, sanggol ka pa. Talagang tumatanda tayo. At pinag tumatanda, marami na uta natin nararamdaman. Dito lang po sa lupa yan. At tayo'y babaguhin. Sabi doon, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Kasi yung katawang lupa ang natin ito, temporal, o yung tinatawag na katawang lupa, ito po ay may kasiraan. Kaya makita natin na sinasabi ni Apostol na Pablo na sa isang kisap mata, pagdating ng Panginoon, no, sa isang kisap mata, kung papansin natin sa 52, tingnan natin, no, nawala lang ako, 52. Sabi doon sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. So yung mga patay na kay Kristo, unang mabubuhay yon. At tayong mga buhay ay babaguhin. Mamaya i-elaborate natin. Verse 53, sabi doon, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na sa pagkaliwat sa Tagalog, sapat kinakailangan daw na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bakit to? Hindi ho papasok itong katawang lupa natin tayo sa langit. Yun, kasi pag yan ay nakapasok, doon may galit po, tinanakit, may gutom, uhaw, ay hindi ho ganon. Kaya nga papalitan ng Diyos ng katawang makalangit, yung katawang ito na makalupa. Yun, hindi na maiiwan po ito. Yun, babalik ko sa lupa ito. Kaya nga may yung mga namatay, di ba? After ng 24 hours, yung mga namatay, yung katawan ay unti-unting nabubulok. Yun, kasi sabi ng Bible, sa lupa nang galing, babalik din sa lupa. Yun, sa alabok, hinulmahan. So tayo lahat ay magiging yung katawang lupa natin ito ay babalik sa lupa. Pero papalitan po tayo ng katawang makalangit. Yun sabi doon, glorified body. So, balik po tayo doon sa Romans, no? Sabi ni Apostol Pablo dito sa Book of Romans, chapter 8, verse 18, ulitin lang po natin. Sabi doon, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis, so may pagtitiis. Wala akong Kristiyano na hindi nagtitiis. Lahat ho, mula nung panahon, nung bumaba ang ating Panginoong Kristo, nagtiis na po siya. At yung mga apostol, sino ba mga kilala natin mga apostol? Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Santiago, Apostol Pablo, doon. Si Matthew, si Lucas po, hindi po siya apostol. Siya po ay isang doktor. Dr. Lucas. Pero isa po siyang sumulat. So, yung mga mananampalataya noon, ba't hindi po yung pagtitiis? Kaya nga makikita natin kung
aalamin natin yung kasaysayan, iba-iba ho yung kanilang kamatayan. May mga Kristiyano noon na pinapakain sa leon, yung patinding paghihirap yung naranasan nila. Tayo hindi pa masyado naghihirap kasi wala pa namang higpitan ngayon noon, mahigpit po noon. Kapag mangangaral ka po nan, mangangaral ka tungkol kay Kristo, hulihin ka po. Yun, ikukulong, bisan na hahatulan ka ng kamatayan katulad ni Apostol Pablo dahil nangangaral po sa tungkol kay Kristo. Talagang nabilanggo po siya. Kaya may pagtitiis marami. Sabi ni Apostol Pablo, kung titingnan natin yung mga pagtitiis niya, tingnan natin yung mga masyadong grabe ang pagtitiis ni Apostol Pablo. Sabi doon, sino ang how shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation. So, naranasan mo niya tribulation. Ano ba yung tribulation? Yung kapighatian or distress o kahapisan or persecution, ang pag-uusik, ano pa, famine o kagutom o nakedness, kahubaran or peril or sword, panganib o ang tabak. Naranasan ni Apostol Pablo po yan ay. Kaya sabi doon sa 36, as it is written, for their sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. So ito yung naranasan niya, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo. Yung sabihin, doon sa mga mananampalataya sa Roma, kami pinapatay sa buong araw. Kami nabilang na para mga tupa sa patayan, hinahanting po tayo. Hinahanting si Apostol Pablo, yung mga ngaral. Ay mabuti nga ngayon, walang naghahunting sa akin dito eh. Kahit paglakad-lakad ako eh. Ganun lang oh. Ay pastor, ay sa panahon ni Apostol Pablo, hinahunting po sila. Eh siguro pag ganun wala ng pastor na maglalakad-lakad na. Hinahunting, magtatago na lang eh. Pero si Apostol Pablo, hindi po siya napigilan na mangaral dahil alam niya na kakampi niya ang Diyos. Sabi doon, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay, sa buong araw kami nabilang na parang mga tupa sa patayan. Verse 37, Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan na iyong sa atin na iyong umibig. Ang Diyos po ang ating makapangyarihan na Diyos. Ba't pa tayo matatakot tayo, di ba? Ngayon, dapat ba tayong katakutan dito sa mundo? Wala. Ang dapat kinatatakutan natin yung Diyos, na kahit si Satanas takot na takot, kahit yung mga demonyo no makita si Kristo, di ba? Nanginig. O, ba't pa tayo matatakot sa kanino man? Basta tama lang yung ginagawa natin. Matakot tayo pag may ginawa tayong mali dahil ang kalaban na po natin doon ang Diyos. Pero pag wala naman tayong ginagawang mali at ayon naman sa kalooban ng Diyos, huwag mo tayong matakot dahil siya po yung ating kakampi, di ba? Kakampi natin ang Diyos. Kaya verse 38, John, inulit to din ni Apostol na Pablo yung kanyang karanasan bilang kahirapan dito sa mundong ito. Sabi doon, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, sabi ni Apostol Pablo, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Verse 39, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng maghiwalay para sa atin ay. Kaya pag dumating ang Panginoon, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, 100% nakakasiguro na po tayo ng tinatawag na pupunta tayo sa piling ng Diyos. Yun, 100%. Hindi na 50-50 tayo. Kasi kung 50-50, sayang lang yung ginagawa natin. Magpapakapaos akong mangaral, yung pala 50-50 tayo. Yung pala pagdating ng Panginoon, hindi tayo kasama. Ay itigil na natin ito na. Pero, bakit ginagawa natin? Nagsasakripisyo tayo, may pagtitiis. Kasi nga, pinapangako ng Panginoon na walang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos. So, sabi doon, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus
na Panginoon natin. So, atras lang tayo ng kaunti, mga kapatid. Doon sa Romans chapter 8, yung ating pinaka-teksto ngayon, sabi doon sa chapter 8 verse 19. Ano sabi po doon sa 19? For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Sapagkat ang maningas na pagmimiti, yon, ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Diba? Ninanais natin na dumating na ang Diyos, diba? Dahil ang dami nating pagtitiis na nangyari sa mundong ito eh. Yon, hindi lang naman init pinagtitiisan natin minsan. Yung mga kapitbahay natin, pinagtitiisan natin, hindi naman Kristiyano sila eh. Minsan, mga anak natin, hindi naman Kristiyano. Pagtitiisan mo talaga eh. Kasi yan ay kasama sa ating sakripisyo habang nandito tayo sa mundo tayo. Pag nasa langit na tayo, hindi na tayo magtitiis. Wala nang pagtitiisan tayo doon. Talagang napakasaya na natin doon tayo eh. Wala nang hirap, wala nang gutom, wala nang init. Doon, wala nang init. Dito talagang di ka mapanagay. Talagang halos paypay dito, paypay doon. Talagang palamig ng aircon, kaya ang bill ay napakataas na. Kami nga, 2 plus dati, ngayon 4.7 yata yung bill namin kasi bakit ka mag-TTS, di ba? Hindi ka naman makatulog. Eh di ba aling gumastos, at least makatulog ka naman tayo, di ba? Wala kang gastos. Eh katawan mo naman bumigay. Eh di malas malaking gastos yun na, hindi ka makatulog. O eh di ba aling gumastos ng kaunti, at least nakatulog ka naman ng maganda kaysa naman magtiis ka, lalong malaking gastos. Sabi doon, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanyang pag-asa. Yun, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Yun. Pagdating ng panahon na wala na ho talaga tayong problema. Ang sinasabi lang dito na ating kapatid na Apostol na Pablo, dito sa mundo, maraming kapigatian, maraming kahirapan. Pero di natin pwedeng ikumpara doon sa mangyayari sa atin pagdating doon sa langit. Yun, ano ba yung mangyayari? Tingnan po natin, susog lang po doon sa sinasabi ni Apostol na Pablo sa Corinto, dito po sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 15. Sabi po doon, For this we say unto you by the words of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ginamit po yung word na asleep, no? Ibig sabihin, yung mga patay, natutulog lang po sila. Hindi naman talaga totally ay patay. So ang nawala lang talaga sa kanila ay yung katawan, pero yung kaluluwa at espiritu ay bumalik po sa Diyos. Yun, hindi yung katulad ng paniniwala na iba na yung kaluluwa daw ay pag-alagala lang dyan. Yun, hindi po. Yung kaluluwa at espiritu ay bumalik po sa Diyos yun. Nasa kamay po ng Diyos yun. Pagdating ng panahon, lalagyan uli yun ng katawan na hindi nabubulok. Sabi doon, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So yung mga patay, hindi binanggit na patay, nangatutulog. Yun, nangatutulog lang. Kaya si Brother Rebo, kung talagang anak siya ng Diyos, natutulog lang po siya. At pagdating ng Panginoon, sabay-sabay din po tayo kasi yung kaluluwa at espiritu ni Brother Rebo lalagyan din po ng katawang ang sabi doon babangon saan mo ba siya binilibing? Doon po sa Heavenly. So kala mo nauna na siya sa Heavenly. Doon po siya babangon, pero hindi na yung katawang lupa ang babangon sa kanya.
ang katawang makalangit na po. Yun. At ang sabi doon sa verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yun, yung mga patay, yung mga natutulog. So maraming mga terminology ng Bible na namatay, natutulog, o sabi doon, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakag ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo. Natanda natin nangamatay kay Kristo. Hindi namatay dahil kay Satanas, namatay kay Kristo. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, mga pinili ng Ama before the foundation of the world, sila at mga tupa ito ng Panginoon ay unang mga bubuhay na mag-uli. Mabubuhay na mag-uli tayo. May mga kamag-anak ko ba kayo na namatay? Ang dami. Saan ba nakalibing? Yung dami. Kung sila po ay mga anak ng Diyos, ang sabi doon, mga bubuhay na mag-uli. Yun. Tapos sa verse 17, then we which arrive. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, then we. Yun, kasama siya doon. Kasama yung mga mananampalataya sa Thessalonica, which are alive and remain shall be caught up together. So, tayo, yung katawan natin, babaguhin din. At sabi doon, sama-sama tayo. Halimbawa, di ba si Brother Rebo, kung bubuhayin, tayo, ibig sabihin, hindi siya mauuna. Sabay-sabay tayo. Ibig sabihin, baka ka-holding hands po pa yan tayo. Kasi sabay-sabay ho eh. Hindi sila mauuna. Sabay-sabay, sabi doon, then we which are alive and remain shall be caught up together. Together po eh, sama-sama, sabay-sabay, with them in the cloud. So, yung mga namatay kay Kristo, tayo, ay sama-sama na sasalubungin ang Panginoon dyan sa alapaap, sa langit. Sabi doon, meet in the Lord in the air, them in the clouds to meet the Lord in the air. Yon. Sasalubungin natin, magde-date po tayo na Ang ka-date po natin, ang Diyos. Ang maganda nun, pag-date natin, wala nang balikan sa lupa. Pagka-date natin, forever and ever na tayo doon sa langit. Ibig sabihin, dito sa lupa sila. Sino po? Yung lupa, katawang lupa. Pero yung spirit kaluluwa, nasa piling po ng Diyos yun. Pero yung katawan, wala na po yun. Alikabok na lang. Kapag dumating ang Diyos, ang Panginoong Kristo, yung espiritu, yung kaluluwa, espiritu, ibabalik ko, ano po yon, lalagyan po ng katawan na makalangit. Yun. Kung saan po siya namatay, kasi bubuhayin mabubuhay ang mga patay doon din po siya lalagyan ng katawang hindi nabubulok. Kaya maganda, malapit ka doon sa libingan ng kamag-anak para pag dumating Panginoon, abay makikita mo na agad, ikaw pala na. Yun, kaya lang napakabilis ang pangyayari na nabuhay sila, tapos tayo, ganun ang ng Bible, kasi parang ang ginagawa lang ng mga writer ganito, pero napakabilis po ang pangyayari sa isang kisap mata. Kaya makita natin doon sa verse 18, sabi doon, wherefore comfort one another with these words. Yun. Kaya palagi natin pinapaalala na wag tayong magulimhanan, wag tayong magpa-discourage, kasi ito nga po yung pangako ng Diyos na kapag dumating ang Panginoon, babaguhin yung katawang lupa natin. Yung mga plagues natin ito dami ko nang parang unti-unti na rin kasi malapit akong mag-senior Yun. Sabi ko, nagtataka ako dati, ang kinis ng balat ko ngayon parang hindi na makinis Dati medyo mukha ko, pero parang nagkakaroon na ng mga plagues So kasama na po sa buhay yan. Hindi natin pwedeng itanggi na habang tumatanda ang tao, yung katawang lupa natin pahina ng pahina. Yun, kaya nga, di ba sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1, habang bata pa,
ay maglingkod na tayo sa Panginoon. Kasi may hangganan po yung katawang lupa natin. Tingnan po natin sa verse 1. Sabi doon, "Remember now thy Creator and the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Yun. Sabi doon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ay, bata pa naman tayo, di ba? Ilang taon na po kayo? 23. Alam mo? 23. Balik na rin na lang natin. So, ibig sabihin, wala hong patras na edad. Habang lumilipas yung araw, padagdag ng padagdag yung edad mo. Yon, hindi naman pwedeng aatras ka. Yon, nag-80 ka, magiging 79. Pati yung katawang lupa natin, may epekto po yan habang tumataas yung edad. Yan. Nakalagay na po sa Biblia yan. Kaya makita natin sa verse 2, sabi doon, "While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor clouds return after the rain." Yon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim. Ano ba yung tinutukoy doon? Yung mata natin. Yon. Magdidilim talaga. Eh, minsan, ikaw ba yan, pastor? Eh, ikaw nga, maliit ka kasi. Kapa na lang eh. Sa boses na lang. Minsan sa boses. Yon, minsan yung boses natin, sabi doon sa ano, "In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grandeurs cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened." Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Ano ba yung tagapag-ingat ng bahay? Yung poste po, poste ng bahay. Pag yung poste ng bahay ay collapse na lahat. Sa tao, ang nagtagapag ingat ng ano natin, yung paa natin. Yun yung pinaka-poste natin. Kaya pag yan ang bumigay, naku-collapse na po talaga. Kagapag ka na lang tayo. Pastor, ikaw ba yan? Ba't di ka naglakad? Mula doon sa church, nagagapang na si Pastor. Bakit? Nag-collapse na po yung paa ni Pastor. At darating talaga ang panahon. Dahil ganun ho talaga ang sitwasyon natin bilang tao. Yan po yung weakness. Kahit matanda na, bata pa. Oh. Kaya kailangan smile lang tayo para wag lang mag-isip bata. Relax lang. So, marami pa ho yun tungkol sa ating katawan, panghihina. Pero ang pinaka-importante po doon, mga kapatid, balikan lang po natin yung sinasabi dito ni Apostol na Pablo, Romans 8, verse 18. Ulitin lang po natin, no? Sabi doon, "For I reckon that the suffering of this present time," present time, sabi ng present time, yung kasalukuyang mga paghihirap natin ay hindi karapat dapat maitumbas. Wala akong itutumbas saan po? Sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yun, mahayag. Pag nangyari po yun tayo, talagang magkikita-kita tayo in the final. Yun, dito 1 week lang tayo magkita, di ba? 1 linggo. Yun. Pero doon, baka magkatabi pa tayo tayo eh. Kasi nga, nandun na ho tayo eh. Pag dumating ang Panginoon, wala na nang balikan. Doon na tayo, sabi doon, mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Kaya ang gagawin na lang natin, pag-isa na lang natin, init, gasino na yung init. Sa palagay nyo, mga kapatid, yung pupunta sa impyerno, hindi ba sila magtitest doon? Magtitest sila dahil wala naman silang choice na umalis doon na eh. Di ba? Ano ba yung larawan ng lake of fire? Tingnan natin sa Mark, mga kapatid. Para makita natin na yung pagtitest natin, walang pwedeng ilarawan. Sabi doon sa 9:43, sabi doon, "And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched." Galam mo yon? Apoy na hindi namamatay tayo. Yung mga pupunta sa impyerno,
gustuhin man lang mamatay, hindi mamatay-matay. Kasi yung apoy, hindi na mamatay. Yon, ang kasama mo doon. Sino yung mga kasama doong mga pupunta sa impyerno? Siyempre si Satanas, yung mga demonyo, yung mga pupunta doon. At ang sabi doon sa 44, where their worm diet not and the fire is not quenched. Yon, na doon hindi namamatay ang kanilang uod. So yung katawan ng mga pupunta sa impyerno, inuuod. Pero hindi namamatay-matay. Ha? Yung mga pupunta sa impyerno, inuuod pero hindi mamamatay-matay. So, sabi doon, at hindi namamatay ang apoy. So, hindi, wala talagang kamatayan na yon. Yung parusa ho yun, pero sobrang hirap po doon na napandim paghihirap. Kaya makita natin doon, mga kapatid, na yung sinasabi ni Apostol na Pablo na pagtiisan, temporal, practical na buhay natin dito sa mundo, dahil tayo 100% assure, may kasiguruhan na tayo po ay pupunta na po sa eternal na buhay, eternal na langit. Yun, dito temporary lang, hirap, minsan marami nating naranasang hindi maganda, pero ang sabi nga niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis. So may pagtitiisan po tayo na sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulati ang mahayag sa atin. So, anong dapat gawin natin? Doon sa verse, sundan natin, sa 23, no? Sabi doon, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown with ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo'y naman na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay sa pagkupkup na dili ibat ang pagtubos sa ating katawan. Verse 24, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what is man sayeth, why that he yet hope for? Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kasi nakita mo na, hindi na pag-asa yon. Kaya nga tayo, ano ang pag-asa natin? Kahit sino nga ang umaasa sa nakikita. But if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. Datapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Yun. Hindi pa natin nakikita eh. Nakita na ba natin ang Panginoong Jesucristo? Hindi pa. Ang Diyos Ama na tayo, nakita mo na? Hindi pa. Wala daw nakakita pa ng Panginoon. O, dito sa lupa, hindi pa natin makikita. So, inaasahan natin. Sabi doon, magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Verse 26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So kasi mahina ho tayo eh. Ang tumutulong po sa atin, yung banal na Espiritu, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Yun. Yung Holy Spirit ang may trabaho po nun. Siyang nag-i-intercede po sa atin. Sa 27, and he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. To His purpose, mga kapatid, Ano yung purpose? To His purpose, 29, for whom He did foreknow,
He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Yun. Verse 30, dito tayo magtatapos. Moreover, ito po, ang tawag po ito dito ay order of salvation, no? Sabi doon, moreover, whom He did predestinate. Ano ba yung predestinate? At yung mga itinalaga niya, whom them He also called. At ang mga ay kanyang tinawag naman. In whom He called, at ang mga tinawag ay naring ganap niya. Yun. Them He also justified. In whom He justified, Him also glorified. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman. Ito yung mangyayari po, mga kapatid, no? Yung mga itinalaga, pag sinabing tinalaga, yung mga tinalaga ng Ama, kaya ba nandun pag yung mga tinatawag na election, adoption, anong ginawa niya? Kanyang tinawag naman, at mga tinawag inaring ganap. Yung pag sinabing inaring ganap, pag-aari na po ng Diyos. Yun, hindi na po pwedeng agawin ng ninuman. Inari na po tayong ganap. Ganap na po tayo. Sabihin sa harapan ng Diyos, wala na po tayong kasalanan. Kasi ginawa na po ng Panginoon. Kaya nga, di ba, maraming nagpapapako ngayon sa krus. Nakala nila ay mababayaran yung kasalanang ginawa nila. Yun. Ay hindi po pwedeng mabayaran kasi ang nagbayad na po ang Panginoong Jesucristo. Hindi na po pwedeng bayaran ng sino man. Kaya tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15. Sabi po doon sa 15, tingnan natin sa now, verse 15, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit in corruption. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Yun. Pero atras lang tayo ng kaunti. Sabi doon sa 43, no? Tingnan natin. Sa 42, so also is the resurrection of the dead. It's shown in corruption, it's raised in corruption. It's shown in dishonor, it raised in glory. It is shown in weakness, it raised in power. 44 is shown in natural body. So natural body, no? It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Tinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu. 45, and so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Yun. Gayon din naman, nasusulat ang unang taong si Adan. Yun ang unang tao, si Adan. Ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Yun. Si Adan, di ba, namatay. Howbeit, 46, that was not first which is spiritual, but that which is natural. Si Adan, natural na tao. Pero yung, and after that, what is spiritual? Bagamat ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. The first man is of the earth, earthly. The second man is of the Lord from heaven. Pinakukumpara yung si Adan at ang Panginoon. As at the earthly, such are they also that are earthly, and as the heavenly, such they will also that are heavenly. Yung galing sa langit, siyempre, ang Panginoon, makalangit po yon. Si Adan galing sa lupa, kaya bumalik sa lupa. Kaya yung corruption, makikita po natin doon. So, kung titingnan natin, ang Panginoon mismo ang siyang nagtubo sa atin. Tingnan po natin sa Book of Romans, chapter 4, verse 24. Sabi niya, but for us also, 3 po pala. Romans 3:23 po pala. 3, simulan natin sa 23. Sabi doon, for I have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the
the redemption that is in Christ Jesus. So freely, walang bayad, tinubos po tayo ng ating Panginoon. At ang pinangtubos po sa atin, yung dugo niya. Di ba, hindi naman tayo nagsiselebrate ng Holy Week Kasi minsan lang kung namatay si Kristo. Ba't mo i-celebrate? Wala namang utos si Kristo i-celebrate yung kanyang kamatayan. Ang sabi sa Bible, alalahanin, hindi i-celebrate. Kita mo natin, paano natin inaalala yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo? Ito po yon, 1 Corinthians chapter 11. Ay yung iba din mapapanood mo sa TV, kaya nga yung iba nagka-traffic, yung iba naglalakad mula Cavite papunta sa Antipolo kasi kailangan daw magsakripisyo. Pero sinabi ba talaga ng Panginoon na yun ang gawin? Bago mamatay ang ating Panginoon, bago umakyat sa langit ang Panginoon, ay inutusan niya ang mga alagad niya. Ano po yung inutusan niya? Anong utos? Sabi niya, for I have received 23 of the Lord, that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. Yon, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Kailan daw aalalahanin yung kamatayan ni Kristo tayo? Pag naglo-Lord Supper. Kaya dapat pag naglo-Lord Supper, walang absent. Kasi doon lang talaga natin nilaalala yung kamatayan ni Kristo. First Sunday po ng may Lord Supper po tayo. So walang a-absent. Kasi yun po ay doon natin nilaalala, hindi tuwing mahal na araw. Yun. Dito lang, Biyernes Santo, namatay daw ang Diyos. Namamatay ba ang Diyos na yun? Hindi namamatay ang Diyos. Kaya sabi daw, huwag kang maliligo pag Biyernes Santo. Baka mamatay ka. Bakit na daming ang namatay? Hindi naman Biyernes Santo Lunes hanggang Sabado, marami na aksidente. Hindi ho totoo yun. Kaya dito, ano yung pinapakita? Na bawat Lord Supper, doon natin inaalala yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. After the same manner, verse 25, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as you drink it in remembrance of me. Yun. Kaya yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay, importante po yun. Kasi kung walang namatay, paano mabubuhay? Diba? Yung buhay, hindi na pwedeng mabuhay. Buhay na Ang nabubuhay, yung patay. Kaya yung ipinakita ng ating Panginoon, larawan po yun, example, na yung mga namatay kay Kristo, muling bubuhayin niya. At kung tayo buhay, babaguhin naman niya at bibigyan ng katawang maluwalhati. So yun lang po sa hapong ito mga kapatid. At tayo nagpapasalamat dahil sa kabila na maraming pagtitiis natin, ay sabi ng Panginoon, walang pwedeng ihambing sa kaluwalhati ang nag-iintay sa atin doon sa piling ng Diyos. So, tayo po'y manalangin ang mga mapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa buhay po ng mag-asawa po, si Nanay Lourdes, Tatay Berting, at sa kanilang mga apo. At doon din po, pamilya ni Sister Melody, Brother April, kayo po ang magpala sa kanila. Anong po ang mga pangailangan ng pamilyang ito? Kayo po ang mag-provide, Lord. Alam namin o Diyos na kayo po ang aming great provider ng aming mga pangailangan. Salamat o Diyos at sa aming pansamantalang paghihiwalay, pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay.